What's up guys, for today's video, samahan nyo naman ako sa kaganapan ko dito sa amin sa bukid. Let's go! Mag-aanip lang kami guys ng palay ni Papa at ng mga kapatid ko doon sa may talamnan namin sa baba. Kaya pagkatapos namin kumain ng umagahan guys ay pumunta na kami agad doon sa may talamnan. Ang palayan na ito guys ay sa itaas na part ito. Ang anihin namin ay doon sa baba kasi medyo nag-yellow na siya. At syempre dahil mainit ang ating panahon ngayon ay may baon tayong tubig at saka jacket. Kailangan talaga nating magdala ng tubig guys para stay hydrated tayo kasi ang init pa naman ng panahon ngayon, baka ma-drain tayo. Char. At may dadaanan pa kami dito guys na isang kahon ng palay pero hindi ito ang anihin namin kasi pilit ito guys. Para kapag may handaan ay meron na tayong lulutuin na Valenciana at iba pang putahe na magagamitin ang pilit. At sa part na ito guys ay dumating na kami dito guys na may aanihin na natin na palay na nag-yellow na siya. At maglalatay na tayo dito sa maliit na kahon papuntang baba bago malapit na malaglag. Buti na lang meron tayong powers kaya hindi tayo nalaglag. Pero parang mahuhulog pa ulit eh. Pero patuloy pa rin ang paglalakad, walang sukuan ito kasi wala pa tayo sa exciting part na mag-aani na tayo. Lima pala kami guys na mag-aani dito, ang tatlo kong kapatid at si Papa. At sa part na yan ay inumpisa na namin anihin ang aming palay. Alangan naman hit namin umpisa nito. Char. At nagdala na rin ng kalabaw si Papa dyan guys kasi hahakutin lang namin yung inani namin papunta sa bahay kasi lilinasin lang namin. At kahit hindi tayo expert sa pag-aani guys ay meron na din tayong agi. At napaka-kiwi pa kaysa sa nag-aani. At dahil matagal akong nakauwi dito sa amin guys ay ngayon na naman ulit ako makapaglutak-lutak dito sa katalamnan namin. Hindi na pala namin ito ipa-treasure guys kasi kaya din naman namin itong linasin. O yung traditional ba na ginagawa guys na gamit lang yung paa para ma-separate yung panicles sa kanyang straw. Char. At dahil tanghali na guys, kaya naghahanap na kami ng ulamin namin dito pananghalian. At dahil malapit lang itong kalabasahan namin guys sa aming inanihan, kaya ito na lang aming ulamin ang kanyang talbos at ang kanyang bunga. Napakasarap talaga guys ng talbos ng kalabasa, mas masarap pa sa kanyang bunga, pero mas masarap ako char. Kasama ko pala dyan guys ang aking kuya. At totoo nga pala ang kasabihan guys na kung gaano kayo kataratado noon o magkakaaway na magkakapatid noon ay ganon din kayo ka-close ngayon. Tested and proven ko talaga guys, mabuti na lang talaga magbago ang ihip ng hangin. Kung noon na mag-aaway tayo ay nagsasuntukan, gumagamit ng mga kahoy at mga iba pang panghampas. Siguro kapag hindi bumaliktad ang simoy ng hangin baka naglalabanay na tayo ngayon. Tama na yung storytelling, balik tayo dito guys sa may kalabasahan namin. Hindi na pala guys nahawanan itong kalabasahan namin guys kasi matagal na itong mga kalabasa na ito. At marami na rin harvest sila ni Papa dito noon ng mga kabunga ng kalabasa at pinenta doon sa bayan. At kahit matagal na itong kalabasa na ito guys ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang production. Namumunga pa rin siya pero kinakonsume na lang namin. At pagkatapos namin manguha ng ulamin namin guys ay bumalik na kami dito. Ito na pala yung palay na inanin namin guys, inilagay na sa mga sako. Kasi dadali na yan sa bahay guys kaya doon namin yan nilinasin at yung ibang mga sako ay yung kalabaw ang magdadala. At kami naman ay tig-iisang sako ang papasanin namin papunta sa bahay. Yan pala yung kalabaw namin guys, yan yung lagyan ng karusa na may mga sinako na may. At ito yung kanyang anak, mamansuhin pa namin yan mamaya. At pagkatapos naming manahalian guys at umiglip na sandali ay babalik na kami doon sa may anihin namin kasi medyo marami-rami pa yan guys. Hindi naman pwede na pabayaan lang natin yun, kailangan talaga natin yung balikan. At habang naglalakad ako guys pabalik sa aming anihin ay nakita ko itong mga kambing. Umabot na sila dito kakalayaw nila at yun lang ang bahay nila sa may puno. At meron pang isang naiwan doon yung kanilang nanay. Back to work na naman tayo guys. Ito naman ang inuumpisahan namin guys, yung isang malaking kahon. Kasi yung isang malaking kahon sa baba guys, yun lang natapos namin kanina dahil tanghali na kaming pumunta dito sa palayan. At hapon na rin kaming bumalik dito. At pagkatapos namin anihin itong isang malaking kahon guys, ay napaway-way lang muna kami dito ng saglit dahil mamansuhin pa namin itong anak ng kalabaw namin guys. Nasa tamang edad na ito para mansuhin para makatulong na rin siya sa mga gawain dito sa bukid. At buntis kasi yung ina nito guys. At kapag magmamanso kayo ng kalabaw guys ay maglalamutik talaga kayo ng putik. At pagkatapos namin doon guys ay umuwi na kami. Meron kami tig-iisang sako na pasan. At kailangan na rin namin umuwi guys kasi malapit na mag 6 PM. At ihahatid pa namin sa bayan itong isa naming kapatid guys kasi may gabihan siya na duty sa may City Health. At hanggang dito lang ating video ngayon guys. Bye! Thank you for watching!